Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Manyakis na Seminarista. Uy Carlo, saan ka na naman ba pupunta? Ikaw raw magsiserve sa altar ngayon ha. Pupuslit ka na naman yata sa banyo para makapamboso eh. Uy, bunga nga mo. Baka may makarinig sa'yo dyan eh. Eh bakit? Totoo naman ha, mamboboso ka na naman ha. Mabilis na sinugod ni Carlo ang kaibigan niyang seminaryo rin para takpan niya ang bibig nito, pero mabilis din siyang tinulak ng kaibigan at saka mabilis na dumura at pinahid ng kamay ang bibig. Ang baho na kamay mo. Saan mo na naman yan idinakma ha? Ipinandakma mo na naman yan ng manoy mo ano? Grabe ka na. Huy, ano ba David? Yung bunganga mo. Napakabastos mo talaga. Ikaw ang bastos dyan no? Alam mo, bagay kang maging porn. Sige, kapag hindi ka tumigil, ipapasok ko talaga tong kamao ko sa bunganga mo, David. Huwag mo ako subukan, ha? Ito naman, di mabiro. Ang ibig kong sabihin born star. You born like a star, Carlo. Hindi na lang pinansin pa ni Carlo ang kaibigang si David at inunahan niya na lang ito na maglakad. Papunta sila sa may altar ng simbahan para mag-set up na ng mga kailangan doon para sa gaganaping misa mamayang hapon. Hindi na lang niya ipinakita sa kaibigan pero nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil naudlot ang balak niya nga sana na pagpunta sa banyo. Si Carlo ay isang seminarista ng simbahan kung saan ay nag-aaral din siya sa tulong ng scholarship ng simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Isa na siyang grade 12 student. Sa kumbento na siya nakatira kasama ng isa pa niyang kaibigan na si David. Bakasyon noon, pero imbis na umuwi pa sa bahay nila si Carlo, mas ginusto na lang niyang manatili sa kumbento dahil ayaw niyang umuwi sa kanila sa kadahilanan na hindi naman niya gusto ang kanyang mga magulang. Malaki kasi ang tampo niya sa mga ito, sapagkat iisang anak na nga lang siya pero hindi pa siya magawang pag-aralin ng mga ito. Akala ni Carlo ay hindi susunod si David sa kanya pero narinig niya na sumunod dito at sinabayan pa siya sa paglalakad. Bakit ka nga ba kasi nagseminaryo, Carlo? Halata naman na atat na atat ka sa babae. Kung ako ang papipiliin, ayoko rin naman Pero siyempre, libre ang pagpapaaral ni Father Remy sa atin. Alam mo naman, ayaw akong pag-aralin ni nanay at tatay dahil gusto nila magtrabaho na kaagad ako. Sa kagustuhan ko lang na may pagpatuloy ang pag-aaral ko, kaya pumasok ako dito. Hindi na nga ako makapaghintay na makapagtapos ng senior high school Para naman makaalis na ako dito sa lugar natin at na makalayo-layo na ako sa kanila na hindi po problemahin ang paghahanap ng trabaho dahil kahit paano meron akong diploma ng K-12. Unang batch ng K-12 sina Carlo at David. Kaya naniniwala talaga si Carlo na hindi niya na kailangan pang pumasok ng kolehiyo dahil pagkatapos niyang gumraduate ay pwede na siyang makahanap ng trabaho. Ay nako, sigurado ka ba dyan? Oo naman bakit hindi mo na lang ituloy na magpari ka na rin? Ako? Magpapare? Pinutol mula ni Carlo ang balak niyang sabihin para tumingin sa paligid kung meron bang tao na pwedeng makarinig sa kanya. At nang makita niya na sila lang talagang dalawa ng kaibigan niya ang nandun sa may altar, muli siyang nagsalita. Ano ko, sira? Bakit naman ako magpapare? Sayang ang lahi ko, no? Maganda naman akong lalaki. At isa pa, bakit ko naman sasayangin ang luto ng Diyos? Hindi ko ipagpapalit ang masarap na luto ng Diyos sa paglilingkod dito sa altar habang buhay, no? Masyado pa akong bata para lang makulong sa 4 na sulok lang ng simbahan na to. Nasasabi mo lang yan kasi masyado ka pang sabik sa kamunduan ng mga tao. Pero kapag naging mature ka na talaga, may isip mo na hindi na talaga kailangan yan para mabuhay. Ay nako, nagagaya ka na kay Father Remy. Kawawa ka naman. Sasayangin mo ang oras mo sa paglilingkod sa simbahan, David. Tagal ko na isinuko ang buhay ko sa Panginoon. Ay, corny. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga akong kausapin. Baka mamaya niyan mahawa na din ako sa'yo Di mas mabuti.
Thanks, but no thanks. Tinalikuran na lang niyang muli ang kaibigan at mas lalong binilisan na lang ang kanyang ginagawa. Nang dumating ang hapon ay nagsimula na ang misa. Hindi nakatuon ang atensyon ni Carlo sa sermon ng pari dahil nagmamatsyag ang kanyang mga mata sa mga kababaihan na nagsisimba. At nang sumapit naman ang oras para sa pagtanggap ng osya kung saan nasa tabi niya mismo ang pari, hindi mapigilan ni Carlo na mapagawi ang kanyang mga mata sa dibdib ng mga babaeng yumuyuko para tumanggap ng osya. Yun ang pinakababorito niyang parte ng misa. Buhay na naman ang katawang lupa niya. Buti na lang din at walang nakakapansin sa kanya kaya enjoy na enjoy talaga siya. Pagkatapos ng naganap na misa, nilapitan agad sila ni Father Remy kaya huminto muna sila ni David sa ginagawang paglilinis ng altar. Mamaya nyo na yan asikasuhin. May lalakarin pa tayo ngayon. Sumama na kayo sa akin. Oh, saan tayo pupunta, Father? Makikiramay tayo sa pagkamatay ni Kagawad. Yung bali-balita na inatake daw po ng Sigbin, Father? Sigbin? Ano yung Sigbin? Ang mga ganoong nilalang ay hindi pinaniniwalaan ng simbahan, David. Pasensya na Father. O siya, tawagin niyo na si Manong Pitong at mauna na kayo sa may top down. Magpapalit lang ako ng damit sa kwarto. Sige po, Father. Nauna na ngang naglakad papunta sa may sakayan si Carlo at agad na sumunod sa kanya si David. Habang pumupunta sa may parking lot, hindi maiwasan ni Carlo na itanong sa kaibigan ang tungkol sa binanggit nitong Sigbin. Ano pala yung tinutukoy mong Sigbin kanina, David? Hindi mo ba alam kung ano yun? Magtatanong ba ako kung alam ko, di ba? Ay, oo nga naman. Alam mo kasi, kwento sa akin ng lola ko nung nabubuhay pa siya, nalaganap noon ng mga Sigbin dito sa lugar natin. Yung Sigbin, parang lahi ng aswang na may pagkaaso. Kumakain sila ng laman ng tao at may pagkakataon pa na nangongolekta daw sila ng mga mata ng tao. Lalo na kapag natititigan mo sila sa kanilang mga mata. At ang sabi pa ng lola ko, may kakayahan na magkatawang taong isang Sigbin. Tapos mga akit sila ng bago nilang bibiktimahin. Ay, grabe naman ang pagiging hindi makatotohanan ng kwento ng lola mo, David. Anong hindi makatotohanan? Totoo kaya yun? Naniniwala ako sa sinabi ng lola ko. Sa panahon ngayon, naniniwala ka talaga sa ganun? Ibang klase. Halos lahat nai-edit na sa internet, no? Pero totoo nga kasi yun. May nakita daw mismo na ganun si lola nung kabataan pa niya eh. Tapos ang sabi pa niya, may kakaibang amoy ang Sigbin. Nakakasukang amoy. Daig pa raw ang isang aso na hindi na napaliguan ng matagal. Ay nako, tumigil ka na nga. Si Father Remy na rin ang nagsabi na hindi sinusuporta ng simbahan ng mga ganyang kwento o haka-haka. Masyado kang nagpapaniwala sa mga kwento-kwento. Samantalang minsan panakot lang naman yan ng mga matatanda sa mga malilikot nilang apo eh. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Dumating sila sa may bahay ng namatay na Kagawad. Madami na mga taong nakikiramay kung saan ay agad na huminto ang mga ito para batiin ang pari na kanilang kasama. Si Carlo at si David naman ay naupo lang sa may isang gilid dahil kasama lang naman sila ng pari. Habang nakaupo doon, ay marami silang narinig na mga usap-usapan tungkol sa mga taong nakikiramay. Pero wala doon ang pansin ni Carlo dahil palinga-linga siya sa paligid habang naghahanap ng babaeng matitipuhan niya. Naputo lang ang paglilibot niya ng paningin nang bungguin ni David ang kanyang braso. Uy, narinig mo ba yon ha? Narinig mo ba yon? Yung ano? Huwag kang makulit. Naghahanap ako ng babae. Baka may matipuan ako dito. Makinig ka kasi sa mga usap-usapan ng mga taong nandito. Ay nako, hindi ako interesado. Mas interesado ako sa mga babae, no? At saka, hindi ako nakikinig sa usapan ng iba. Bad yun. Makinig ka kasi. Narinig ko na nagkatawang tao daw yung Sigbin matapos daw atakihin yung Kagawad nung isang gabi. At alam mo ba, nakita daw mismo nung nakakita na nagpalit anyo bilang isang babae yung Sigbin. Ha? Babae?
Mabilis na napalingon si Carlo sa kaibigan nang banggitin nito ang salitang babae. Sumama naman ang tingin sa kanya ni David. Ikaw talaga basta babae, lagi ka nalang mabilis. Ayaw mo nun? Interesado na ako sa mga sinasabi mo. Ano daw? Maganda ba daw yung babae? Hindi nila alam eh. Hindi nila nakita yung muka. Basta babae. Mahaba daw kasi yung buhok eh. Sus, di pa pala sigurado eh. Baka lalaki rin yun. Long hair lang. Ay nako, hindi ka na naman naniniwala. Hindi talaga. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na. Huwag ka nang humiling pa no? Bakit? Sa gusto ko makakita ng sigbin eh. Para ako mismo ang magpapatunay kung totoo ba sila o hindi. Loko-loko ka talaga. Huwag kang maingay. Baka mamaya niyan eh, may makarinig sa'yo. Kapag nakakita ka ng ganun at kapag nakaharap mo yon, tsak na hindi ka na rin mabubuhay. Tsak na papatayin ka dun. Sus, ano ko, mahina? Sa babae lang ako nangihina. Ay nako, diyan ka na nga muna. Iihi lang ako dyan sa tabi. Uy, bilisan mo ha. Alam mo naman na hindi magtatagal si Father. Aalis rin tayo maya-maya. Oo na, sige na. Dumiretso na nga si Carlo sa likod ng isang bahay at saka umihi na doon. Habang nakakubli siya sa isang puno at abala sa kanyang ginagawa, may narinig siya na parang munting kaluskos mula sa kakahuyan. Mabilis tuloy siyang napalingon sa pag-aakala na may kasabay siyang ibang tao na umiihi. Ngunit paglingon niya, wala naman siyang nakita. Nagpatuloy na siya ulit sa kanyang pag-ihi pero may narinig na naman siyang kumakaluskos at ang sumunod ay ang 2 beses na pagsitsit sa kanya. Lumingon siya ulit. Sino yan? May tao ba dyan? Buong akala ni Carlo ay may sasagot na sa kanya pero wala pa rin. Dahil doon kaya binilisan na lang niya yung ginagawa niya at saka umalis. Sakto naman na pagbalik niya doon ay paalis na rin sila. Kaya dumiretso na siya sa may top down na sasakyan. Nang sumapit ang hapunan, sila ni David ang naghahanda ng pagkain sa kumbento dahil nga wala namang cook doon. Isa din kasi yun sa mga gawaing nakaata sa kanila bilang kapalit na rin sa libreng pagpapaaral. Matapos maghain ay naghihintay na lang sila sa pagdating ni Father Remy. Tagal naman ni Father Remy. Nagugutom na ako eh. Parang narinig ko yata kanina kay Sister Linda na may naghahanap kay Father Remy kanina. Ha? Talaga? Sino naman kaya yun? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko naman nakita. Naputol ang pag-uusap ng dalawa na may marinig na silang mga yabag na papalapit sa may dining area. Doon ay mabilis na tumayo ang kaibigan ni Carlo na si David kung saan ay mabilis din naman na sumunod si Carlo. Agad na sumulpot sa kanilang harapan si Father Remy at may kasama itong babae. Napatingin agad si Carlo mula ulo hanggang paa ng babaeng kasama ng pari na bago lang sa kanyang paningin. Lihim pa siyang napakagat ng kanyang labi. Ang ganda naman ng babaeng ito. Kahit mukhang may edad na at mas matanda ng konti sa akin. Ang ganda niya. Sa tingin ko nasa 30 years old pa lang to. Lagpas kalahati ng edad ko pero pwede na rin. Kaya lang, ang manang naman itong manamit. Ang old fashion. Nakasaya ng mahaba at saka blouse. Naramdaman ni Carlo ang pasimpleng paniniko sa kanya ng kaibigang si David. Siguro ay napansin ng kaibigan ng titig niya sa babae kaya sinaway siya nito. Umayos naman siya kaagad at ibinaling na lang ang paningin sa pare. Carlo, David, ito nga pala ang ate Jasmine niyo. Hello po ate Jasmine. Magandang gabi ho sa inyo ate Jasmine. Magandang gabi rin sa inyo. Wow! Pati ang pagngiti niya. Ang ganda din. Dito natitira ang ate Jasmine nyo sa kumbento. Ho? Talaga ho, Father? Aba, parang ang sigla mo naman yata, Carlo. Pero, oo, dito na din titira si Jasmine.
Simula ngayon ay makakasama na natin siya dahil siya na ang magiging tagaluto natin dito sa kumbento. Eh, bakit naman, Father? Para naman yatang hindi kayo nasasarapan sa luto namin ah. Kung sa sarap naman, masarap naman talaga ang luto nyo. Kaya lang, puro prito lang ang kaya nyong lutuin eh. Gusto ko naman makahigop ng mainit-init na sabaw at hindi yung galing lang sa cup noodles. At saka, hindi naman sa pag-aano pero baka magkasakit naman ako sa bato dahil ang aalat din minsan ng pritong isda ninyo eh. Kaya heto, kinuha ko na si Jasmine para maging tagaluto natin dito. Kailangan niya rin kasi ng matitirhan dahil yung dati niyang bahay nasunog. Tama, nasunugan kasi ako sa probinsya namin kaya dito na ako napadpad. Wala akong pera kaya hindi naman ako makapagrenta ng matitiran ko. Buti na lang at pinatuloy ako ni Father Remy dito sa kumbento. Kung hindi, baka isang gabi na naman akong mananatili at matutulog lang sa tabing kalsada. At ang kapalit ng pagtira niya dito ay ang pagluluto niya. Lihim na napangiti si Carlo. Napapabulong tuloy siya sa kanyang sarili sa sobrang tuwa. Sa wakas, may babae na din dito sa kumbento. Buti na lang at hindi na lang si Father Remy at David na makakasama ko. Nandito na si Ate Jasmine. May mapagpapantasan na ako tuwing gabi. Nakanda na pala ang hapunan natin. Bakit kaya hindi pa tayo kumain ng sabay-sabay? Masama pinaghihintay ang grasya. Busog pa ho ako, Father Remy. Baka ho hindi na po muna ako kumain ng hapunan. Kung maaari lang po baka pwedeng makapagpahinga na ako. Hindi ko kasi ako masyadong nakakatulog nitong mga nagdaang araw dahil nga po sa kalsada lang ako nagpapahinga Ay, galong ba? O sige, hindi ka na namin pipilitin pa na sumabay sa amin. Salamat o Father. Pwede ko na hubang malaman kung saan na magiging silid ko? Ay, oo naman. Sandali at pasasamahan kita sa kanila. Oh, kayong dalawa. Sino ba sa inyo ang pwedeng sumama kay Ate Jasmine nyo para ihatid sa magiging kwarto niya? Ay, ako na ho, Father. Talagang mabilis pang itinaas ni Carlo ang kanyang kanang kamay para mag-volunteer. Doon naman pasimpleng bumulong sa kanya ang kaibigan. Oh, akala ko ba kanina gutom ka na? Kanina yun, hindi na ngayon. Tara Ate Jasmine, samahan na kita sa kwarto nyo. O siya, sumama ka na kay Carlo, Jasmine. Alam naman niya kung saan ang magiging silid mo Maraming salamat to, Father Remy. Walang anuman. O Carlo, ikaw nang bahala sa kanya ha. Opo, Father. Tulungan mo na rin si Ate Jasmine mo sa mga dalahin niya. Sige o, ako na magdadala ng mga bag mo, Ate Jasmine. Inabot na nga ni Carlo sa kamay ni Jasmine ang bag nito kung saan ay sinadya pa niyang magdikit ang kanilang mga kamay. Lihim na naman tuloy siyang napangiti ng malapat. Kakaibang init ng katawan din ng kanyang naramdaman ng mga sandaling yon. At nang aabutin naman ulit ni Carlo ang isa pang bag na hawak ni Jasmine para siya na rin ang magdala ay agad naman yung iniwas palayo ng babae. Ako na magdadala nito. Magaan lang naman to Ayoko naman na ipabuhat sa iyo ang lahat dahil tsak na mabibigatan ka. Sige. Habang naglalakad patungo sa magiging silid nito, sinadya din ni Carlo na masyadong maglapit ang kanilang mga balikat. Nakikiskisa ng mga yon kung saan ay wala naman siyang nakuwang kahit na anong pagtutol mula sa babae. Sa isip ni Carlo ay baka hindi rin naman yon binibigyan ng mali siya ng Ate Jasmine niya. Siya nga pala, Ate Jasmine. May asawa ka na ba't anak? Bakit mo naman naitanong yan, Carlo? Sa edad nyo kasi pwede na kayo mag-asawa May naging kasintahan ako dati pero asawa at anak, wala. Magang namatay yung kasintahan ko Pagkatapos niya, wala na ring sumunod pa na lalaki sa buhay ko. Pihikan siguro kayo. Matapos ang komentong yun ni Carlo ay isang tipid ng ngiti lang ang itinugon sa kanya ng babae. Maya-maya pa nakarating na rin sila sa magiging silid nito. Nakangiting binuksan ni Carlo ang kwarto na yon.
ito na ba yung magiging kwarto ko? Oo, Ate Jasmine. Ito nga, solo lang ho kayo sa silid na ito dahil iisa lang naman ho kayong babae dito sa simbahan. Kami naman ni David, nandyan lang yung silid namin sa kabila. Katabi lang din ng silid nyo, Ate Jasmine. Malapit lang pala. Kaya kung may kailangan ka, Ate Jasmine, katukin mo lang yung kwarto namin, ha? Sige, salamat, Carlo. Ay, walang naman, Ate Jasmine. O paano? Maiwan ko na kayo para makakain ako ng hapunan. Sige. Pagkalabas pa lang ni Carlo sa silid ng babae ay agad niyang inamoy ang kamay niyang dumampi kanina sa kamay ni Jasmine. Halos mapapikit siya. Kahit wala naman siyang naamoy na kakaiba doon, ay nagdulot pa rin ng kakaibang kaba at saya sa dibdib niya. Pag naisip niyang dumampi yun sa kamay ng babae. Nang sumapit ang gabi, abala si Carlo sa paglilipat ng mga unan at kumot niya sa kama ng kaibigan niyang si David. Sakto naman na pumasok na din sa kanilang silid ito, pero kahit ganon, hindi pa rin huminto si Carlo sa kanyang ginagawa. Uy, Carlo, anong ginagawa mo? Bakit mo nililipat yung mga gamit mo sa kama ko? At bakit yung mga gamit ko nasa kama mo? Palit muna tayo ng kama, pre. Malapit sa dingding tong kama mo . Ano? O baka naman malapit sa dingding ng kwarto ni Ate Jasmine. Shh! Huwag kang maingay. Bang klase ka talaga, pre. Wala kang patawad. Ang tandaan na ni Ate Jasmine . Makatanda naman to. Wala pa nga sa kalahati ng edad natin yung edad niya . At saka, kahit na mas matanda siya sa atin, hindi naman halata yun . Ang ganda niya . Makinis din yung balat at saka ang ganda ng katawan, balingkinitan. Ay nako, bahala ka nga. Basta, labas na ako dyan sa mga gusto mong gawin . Oo na. Hindi ko rin naman gusto na makisali ka pa, no? Ayoko nang may kahati. Akin lang si Ate Jasmine. Wow, makaangkin ka naman dyan. Talaga? O basta, dito na muna ako sa kama mo simula ngayon . Tapos ikaw, diyan ka sa kama ko. Ano pa nga ba magagawa ko? Nailipat mo na lahat ng gamit mo bago ka pa magpaalam. Nang may gana ang kaibigan niyang si David ay nahiga na rin si Carlo. Hinintay niya lang na makatulog-tulog ng konti ang kaibigan niya at hinintay niya lang na mas lumalim ang gabi at sa kanya plinano na butasin ng konti ang manipis na dingding na yon para magawa niyang makasilip sa kabilang kwarto. Ang lapad-lapad ng pagkakangiti ni Carlo nang makagawa nga siya ng butas kung saan ay kitang-kita niya ang loob ng silid ng babae. Sakto naman na doon nakahiga si Jasmine sa kabilang parte ng silid kaya sumaktong-sakto sa butas ang imahe nito. Wow! Kung sinaswerte nga naman ako, kitang-kita ko siya. Nakasuot pa siya ng manipis niyang pantulog. Grabe! Bakat na bakat ang hubog ng katawan niya. Hala, tumalikod pa siya sa akin. Ang tambok ng pang-upo niya. Napapakagat pa si Carlo sa kanyang labi dahil sa sobra niyang pananabik. Walang pagdadalawang isip na ipinasok niya sa loob ng kanyang short ang kanyang kamay at ginawa ang bagay na magpapaligaya sa sarili niya. Kinaumagahan, mas inagahan ni Carlo ang gising niya kaysa sa kanyang nakasanayan. Maaga siyang nagtungo sa may kusina kung saan ay naabutan niya doon si Jasmine. Lalo tuloy lumapad na naman ang ngiti ni Carlo. Good morning, Ate Jasmine. Ikaw pala, Carlo. Ang aga mo namang gumising. Gusto sana kitang tulungan sa pagluluto ng umagahan . Baka kailangan mo ng tulong ko. Naku, ako na ang cook dito kaya hindi ko na kailangan pang mag-abala, no? Gusto pa rin kitang tulungan, Jasmine. Ate Jasmine pala. Ako na dito. Ako na maghugas ng mga patatas. Sige, ikaw ang bahala. Mukhang hindi rin naman kita mapipigilan . Hindi na nagsalita pa si Carlo at agad niya nang tinungo ang kinaroroonan ng patatas. Talagang sinadya niya na akuin yung paghuhugas ng patatas para makalapit siya sa pwesto ni Jasmine. Nang makalapit na siya sa may bandang likuran ng babae, walang ano-ano'y nilanghap niya ang mabango nitong buhok.
Napapikit pa siya sa mabango niyang naamoy. Para na namang nabuhay ang katawang lupa niya. Pero agad din siyang natauhan nang marinig niya ang boses ng kaibigan na si David. Uy, Carlo! Ano yun? Bakit? Nasa labas ang nanay mo. Ano? Ano naman ang ginagawa ni nanay dito? Hindi ko alam. Pero alam ni Father Remy na nandito siya kaya pinasasabi niya na harapin mo daw siya. Bayan? Ano na naman kaya ang kailangan nun? Hindi maiwasan ni Carlo ang makaramdam ng inis, pero biglang lumambing ang tono ng boses niya at ang ekspresyon ng mukha niya nang binalingan niya ng tingin si Jasmine. Pasensya na Ate Jasmine ha. Hindi mo na kita matutulungan sa pagluluto. Okay lang yun, Carlo. Sige na, puntahan mo na yung nanay mo. Kung gaano kalambing ang boses ni Carlo habang nakikipag-usap kay Jasmine, ganoon naman ang kabaliktaran ng harapin niya ang kanyang ina nang labasin niya ito sa may labas ng tarangkahan ng simbahan. Nay, ano na naman ba yun? Ano bang ginagawa mo dito? Bakasyon na. Bakit hindi ka umuwi sa atin nang makatulong ka naman sa bahay? Aba, panay naman yata ang pasarap mo dito sa simbahan. Ano bang gusto niyong gawin ko? Abay magtrabaho ka naman na magkaroon ka ng pera at matulungan mo kami. Hindi yung nagkukulong ka dito sa may simbahan. Nay, hindi naman pwede na pagkatapos ng school year aalis na lang ako bigla. Kailangan ko pa rin nung tumulong dito sa simbahan ngayong bakasyon bilang kapalit ng pagpapaaral sa akin ni Father Remy. At saka, malalakas pa naman kayo ni tatay. Bakit nyo sa akin iaasa yan? Nasa tamang edad ka naman na. Dapat naman tumutulong ka na sa amin ng tatay mo. Nay, pwede ba? Huwag nyo na nga akong istorbihin pa dito sa may simbahan. Hindi ko na nga kayo pinipilit na pag-aralin ako Ngayon na gumagawa na ako ng sarili kong diskarte at hindi rin naman ako humihingi ng pera sa inyo. Pwede bang pabayaan nyo na lang ako? Pisit naman buhay to. Agad nang tinalikuran ni Carlo ang ina. Kahit na ilang beses pa nitong tinatawag ang pangalan niya ay hindi na niya ito pinansin pa. Mabilis na siyang pumasok sa may simbahan. Ngunit imbis na dumiretso sa may kusina, doon na lang siya pumunta sa may garden ng simbahan. Umupo siya sa lumang upuan na nandoon at doon siya nagpalipas ng kanyang sama ng loob. Grabe ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib dahil sa galit. Pero agad din siyang nahimasmasan nang matanong niya na papalapit sa gawin niya si Jasmine. Agad na umayos mula sa pagkakaupo si Carlo. Biglang nawala ang galit na nararamdaman niya nang makita ang dalaga. Anong ginagawa mo dito, Ate Jasmine? Huwag mo na nga akong tawagin na ate. Kapag tayo na lang dalawa ang nakakarinig, Carlo. Ayos na sa akin yung Jasmine na lang. Sigurado ka ba? Ano? O sige, mas pabor naman ako na hindi kita tawaging ate. Pwede ba ako maupo sa tabi mo? Oo naman. Pinagpagpa ni Carlo yung uupuan ni Jasmine at saka nga umupo doon ang dalaga. Sinadya na naman ni Carlo na maglapit ang kanilang mga balikat. Ano palang ginagawa mo dito sa garden, Jasmine? Sinundan kita. Sinundan mo ko? Bakit naman? Nakita kasi kita kanina na nagpunta dito. Parang masama ang loob mo o parang galit ka yata. Tapos na naman ako magluto at saka may kausap pa si Father Remy kaya naisip ko na sundan mo na kita dito. Ano bang problema? May nangyari ba? Bakit parang bigla kang na bad trip? Hindi man ganun kasama ang loob ni Carlo pero kinuha niya ang pagkakataon na yon para magawa niya ang gusto niyang panananching kay Jasmine. Mabilis na niyakap ni Carlo ang babae. Maigpit ang ginawa niyang yakap para maidikit niya sa dibdib niya ang dibdib ni Jasmine. Tila nabuhay na naman ang katawang lupa ni Carlo ng mga sandaling yon. Bakit mo ko niyayakap, Carlo? Kailangan ko lang ng suporta. Ang sama kasi ng loob ko dahil sa mga magulang ko Payakap lang kahit sandali, Jasmine. Ano bang problema mo sa mga magulang mo? Wala silang pakialam sa akin Lagi na lang sarili nila ang iniisip nila.
Pinipilit nilang gawin ko yung hindi ko naman gusto. Nagpeki pa si Carlo ng pag-iyak para lalong tumagal ang pagkakayakap niya kay Jasmine. Tuwang-tuwa naman siya at ang lapad-lapad din ang pagkakangiti niya habang nagpapanggap na nagdadrama. Kung ako sa'yo, hindi ko hinahayaan na ganunin nila ako. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Carlo nang marinig niya ang seryosong tono ng pananalita ni Jasmine. Kahit ayaw niya pa sanang bumitaw ay bumitaw na siya mula sa pagkakayakap dito para harapin ang babae. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, malaki ka na. Hindi mo na kailangan sundin pa ang mga magulang mo. Ako nga itinakwil nila ako nang malaman nila na may kasintahan ako. Gusto nila na maghiwalay kami, pero hindi ako pumayag. Pero ang sabi mo, namatay din yung naging boyfriend mo, di ba? Oo, tama yung sinabi ng mga magulang ko na hindi mapapabuti ang kalagayan ko sa dati kong nobyo. Pero huli na para magsisi. Kaya pinanindigan ko na lang para lang hindi ko maamin na tama sila at mali ako. Ano bang kinamatay ng boyfriend mo? Basta, masama siyang tao, kaya siya namatay. Magtatanong pa lang sana ulit si Carlo sa huling sinabi ni Jasmine pero hindi na niya natuloy pa yon dahil agad na itong tumayo mula sa kinauupuan nito. Ngumiti pa ito kay Carlo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka nandun na si Father Remy at yung kaibigan mong si David. Ha? O sige, susunod na lang ako, Jasmine. Sige, sumunod ka kagad ha. Ngumiti na lang si Carlo at tinanaw pa niya ang babae sa pag-alis nito. Nang mawala na si Jasmine sa paningin ni Carlo, agad na hinawakan ni Carlo ang kanyang dibdib at inalala ang pakiramdam nung dumikit doon ang hinaharap ng babae. Mahawakan din kita ng personal. Nang sumapit ang hapon ay hindi mapakali si Carlo. Panay ang linga niya sa paligid niya dahil may hinahanap siya. Akala niya kasi ay nasa banyo si Jasmine at naliligo na. Pero nang puntahan niya ang palikuran ay wala naman doon ang dalaga. Maya-maya ay nakasalubong na niya ang kaibigang si David. Uy, saan ka ba nagpupunta? May hinahanap ka ba? Anong hinahanap mo? Kanina ko pa kasi hinahanap si Jasmine Ate Jasmine Pero hindi ko siya makita sa buong paligid ng simbahan. Ha? Hindi mo ba alam? Nagpatid siya kay Ma'am Pitong sa may palengke. Binagyan na kasi siya ni Father Remy ng pera para bumili ng pagkain para mamayang gabi at sa mga susunod na araw na rin. Kanina pa nga sila umalis Ha? Ganun ba? Sayang, hindi ako nakasama. Nandiyan ka na naman, Carlo. Ay nako, tigil-tigilan mo nga si Ate Jasmine Ang tanda na nga nun Hindi naman gaano no. Tsaka age doesn't matter naman Pero pre, ibang usapan naman, change topic. Napansin mo ba yung luto ni Ate Jasmine kaninang almusal? Kahit yung tanghalian natin. Na ano? Parang hindi naman ganun kasarap magluto si Ate Jasmine Ang tabang, walang lasa. Oo, napansin ko nga rin. Pero baka ganun yung request ni Father Remy. Alam mo naman si Father, di ba? Hindi naman siya mahilig sa mga maalat. Pero iba pa rin yung lasa ko Ang tabang talaga. Parang hindi siya naglalagay ng asin. Parang walang rekado. Sus, ang arte mo naman, David. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magluto ng sarili mong pagkain. Okay lang naman sa akin yung lasa Ang pihikan mo naman. Hindi Napansin ko lang naman kaya sinasabi ko sa'yo. O siya, sige na. Maiwan na muna kita. Aakit na muna ako sa taas. Kukuha ko ng damit para makaligo na ako. Oy sige. Papasok na sana si Carlo sa loob ng kanilang silid ni David nang matigilan siya dahil napagawi ang tingin niya sa kwarto ni Jasmine. Lumapad ang kanyang ngiti nang may kalokohan siyang naisip. Wala naman si Jasmine Siguro naman hindi niya mapapansin kung kukuha ko ng isang panloob na panty niya, no?
Tama, kukuha ko ng isa. At imbis na dumiretso nga siya sa loob ng kwarto nila, ay nagtungo siya sa kwarto ni Jasmine. Hinanap agad niya kung saan ang mga gamit ng dalaga at doon niya nakita ang 2 bag nito sa ilalim ng kama. Mabilis siyang lumuhod at hinigit ang isang bag. Ito yung bag na binitbit ko kahapon, tapos ito naman yung binitbit niya. Siguro nandito sa isa yung mga panloob niya kasi sinabi niya na ito yung magaan eh. Ito muna yung bubuksan ko. Walang pagdadalawang isip na binuksan niya na nga ang zipper noon. Hindi naman siya nagkamali sa hinala niya dahil nandun nga nakasiksik sa pinakagilid ng bag yung mga panloob nito na iba't iba pa ang kulay. Agad na kumuha ng isa si Carlo kung saan ay pinili niya ang paborito niyang kulay na black. Pikit mata niya pa yun na nilanghap. Amoy bagong laba. Mas maganda siguro kung yung nasuotan niya yung kunin ko para nandun pa rin yung amoy. Ibinalik niya yung panty na hawak niya at agad na napagawi ang paningin niya sa kabilang bahagi ng bag kung saan ay may kung anong bagay na nakabalot sa isang itim na plastic. Dahan-dahan na inabot yun ni Carlo. Ano to? Garapon ba to? Bakit may garapon siya na nakabalot sa itim na plastic? Ano kaya laman nito? Pasimple pa na kinalug-kalug yun ni Carlo. Nung una ay tunog lang ng kumukuskus na plastic ang naririnig niya. Pero hindi nagtagal ay napagtanto niya na may laman nga yung garapon noon. Na may laman nga yung garapong yon at parang may konting tubig pa sa loob. Ano kaya to? Malabo naman na mga hinubad na panty niya yung laman nito. Kasi nga may parang tubig sa loob eh. Buksan ko kaya? Kahit nagdadalawang isip pa nung una si Carlo, ay nagpasya na nga siyang buksan yon. Ngunit nang tatanggalin niya na sana yung plastic na nakabalot doon, agad naman siyang natigilan nang marinig niya ang tunog ng motor mula sa may labas. Hala, mukhang nandiyan na sila. Baka mahuli ako ni Jasmine na pumasok dito sa kwarto niya. Patay ako. Wrong timing. Nagmadali na si Carlo na ibalik sa bag yung garapon na inilabas niya. Inabot na rin niya yung itim na panty na hawak niya kanina at saka mabilis niya yung inilagay sa bulsa niya. Agad din niyang ibinalik sa ilalim ng kama yung bag at nagmamadali nang lumabas ng silid ni Jasmine. Pumasok siya kagad sa kwarto niya at doon siya nagpakalma ng kaba na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pero sa kabila ng kaba, labis-labis naman ang lapad ng ngiti niya nang ilabas niya sa bulsa niya yung kinuha niyang panty ni Jasmine. Pagtsatsagaan muna kita kahit na may laba ka na. Makakakuha din ako ng gamit na panty ni Jasmine sa susunod. Sisiguraduhin ko yun. Ibinalik niya yung panty sa bulsa niya dahil plano niya na dalhin yun sa loob ng banyo habang naliligo siya para paligayahin ng sarili niya. Nang sumapit ang gabi ng pagtulog, ay dating gawi ang ginawa ni Carlo. Sumilip na naman siya sa butas na ginawa niya. Mag-aalas 10 na ng gabi ng mga sandaling yon kung saan ay tulog na ang kaibigan niyang si David. Hawak-hawak pa niya sa isang kamay niya yung panloob ni Jasmine na ninakaw niya lang. At nang sumilip na nga siya sa butas, agad na napakunot ang noo ni Carlo nang makita niya na nakaupo ang babae sa kanyang kama. Nakatabo ng 2 kamay nito sa kanyang mga mata habang gumagalaw ang magkabilang balikat. Umiiyak ba si Jasmine? Bakit kaya siya umiiyak? Nag-alala si Carlo para sa babae kaya naman hindi siya nagdalawang isip na dahan-dahan bumangon sa kanyang kama at saka maingat siyang lumabas ng kanilang silid ni David. Pagkalabas niya ay tumungo siya sa kwarto ni Jasmine kung saan ay dahan-dahan siyang kumatok doon. Segundo lang ang hinintay ni Carlo at pinagbuksan na nga siya ng pintuan ni Jasmine. Hindi na ito umiiyak pero bakas pa rin ang namumugto nitong mga mata. Carlo, anong ginagawa mo dito? Umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak? Paano mo nalaman? Nakita, hindi pala, narinig ko.
Parang narinig ko yung mga hikbi mo sa loob ng kwarto namin eh. Nag-alala ako kagad kaya mabilis kitang pinuntahan dito. Munti ka nang madula si Carlo sa sinabi niya. Buti na lang at nabawi niya kaagad dahil kung nagkataon ay malalaman ni Jasmine na minamatyagan siya nito sa pamamagitan ng butas sa dingding na ginawa niya. Bakit ka ba umiiyak? May nararamdaman ka ba na masakit? Wala naman. Gusto mo ba pumasok? Oo naman. Walang pagdadalawang isip na sumunod si Carlo sa loob ng medyo madilim na silid ni Jasmine. Sa loob-loob ni Carlo ay nararamdaman niya ang unti-unting pananabik pero pinipilit niyang pigilan ng kanyang sarili. Umupo silang pareho sa kama ni Jasmine kung saan ay nabubuhay na naman ang kanyang katawang lupa dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga braso. Hindi mapigilan ni Carlo ang sunod-sunod na mapalunok. Ano ba talaga nangyari, Jasmine? Bakit ka ba talaga umiiyak? Hindi ko lang maintindihan, Carlo. Ang alin? Kung bakit halos pare-pareho ang mga lalaki. Ha? Anong ibig mo sabihin? Lagi nila akong pinagnanasaan sa tuwing nalalapit ako sa kanila eh. Pakiramdam ni Carlo ay naputol agad ang kanyang dila dahil sa sinabi ni Jasmine. Hindi niya alam na yun pala ang topic na pag-uusapan nilang dalawa. Medyo natamaan siya at guilty dahil sa isa rin siya sa mga lalaking nagnanasa sa babae. Pero siyempre, nagpatay mali siya. Bakit mo naman nasabi yan? Habang namamalengke kami ni Mang Pitong, hinumakan niya ang hita ako eh. Ano? Totoo ba yan? Oo, hindi ako makalaban sa kanya kasi mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin. Hindi ko rin siya kayang kalabanin dahil mas matagal na siya rito sa simbahan eh. Kapag gumawa ko ng iskandalo, baka ako pang mapalayas dito kaysa siya. Alam mo naman na kailangan ko ang matitirhan. Hayop naman Pitong yun ah. Akala ko pa naman mabait siya. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ganitong nararanasan ko. Lahat na lang ng lalaki, pinagnanasahan ako kahit na wala naman akong ginagawa o binibigay na motibo. Gusto mo ba na sabihin ko kay Father Remy yung tungkol sa nangyari? Ay, wag na Carlo. Gaya ng sinabi ko, mas matagal na dito si Mang Pitong. Tsak na hindi nila ako paniniwalaan. Naniniwala ako sa iyo, Jasmine. Otomatikong nagulat na lang si Carlo na mabilis siyang yakapin ni Jasmine ng mahigpit. Damang-dama na naman niya ang malusog na hinaharap ng babae kaya nabubuhay na naman ang kanyang sandata. Natakot siya na baka makita o maramdaman yun ni Jasmine kaya kahit ayaw niya ay napilitan na siyang bumitaw sa yakap at sa kanya hinarang ang dalawang kamay sa kanyang kandungan. Pasensya na kung niyakap kita. Natutuwa lang ako na naniniwala ka sa akin. Sino ba naman kasi ang hindi maniniwala sa'yo? Totoo naman na nakakaakit ka talaga kaya siguro pinagnanasaan ka namin. Ni Mang Pitong, simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa matandang yun ha. At sa tuwing mamamalengke ka naman, isama mo ko, sasama naman kita. Naku, salamat talaga Carlo. Wala yun. Nandito lang ako para sa iyo, Jasmine. Malapad ang pagkakangiti ni Carlo ng gabing yun nang makabalik na siya sa silid nila ni David. Masaya siya dahil nayakap na naman niya ang babaeng pinagnanasaan niya. Ngunit sa loob-loob niya ay naisip niya na kailangan niya ng mas mag-ingat pa dahil hindi niya gustong layuan siya ni Jasmine kapag nalaman ito na isa rin siya sa pinagnanasaan ng dalaga. Doble pa nga ang saya niya dahil pakiramdam niya ay pinagkakatiwalaan siya ni Jasmine. Dahil sa pangyayaring yun, kaya masaya siyang natulog ng gabing yun. Kinabukasan ay maagang nabulabog si Carlo sa kanyang pagtulog nang gisingin siya ni David. Natataranta ang boses ng kaibigan habang niyuyugyug siya nito. Kaya naman nagising na rin siya agad kahit na pupungay-pungay pa ang kanyang mga mata. Ano ba yung David? Ang aga-aga Nambubulabog ka na naman ng tulog
May masamang balita. Gumising ka na. Ha? Ano? Masamang ano? Masamang balita. Si Mang Pitong patay na. Mabilis na napabangon si Carlo sa kanyang kinahihigaan nang marinig niya ang sinabi ni David. Agad na namilog ang kanyang mga mata dahil parang kagabi lang ay pinag-uusapan pa nila ni Jasmine ang ginawa ng matanda sa dalaga. Tapos ngayon ay patay na ang lalaki. Anong nangyari? Bakit siya namatay? Hindi ka maniniwala, pero sigurado ako na Sigbin ang gumawa nun kay Mang Pitong. Ha? Ayan ka na naman sa sigbin-sigbin na yan eh. Ano ba David? Tumigil ka na nga. Sigurado ka ba na gising ka na? Baka naman tulog ka pa ha? Baliw! Totoo nga! Halika, papakita ko sa'yo. Nandun yung bangkay niya sa may garden. Hindi na nakaangal pa si Carlo nang higitin na siya ng kaibigan niya papalabas ng kanilang kwarto. Dumating sila sa may garden ng simbahan kung saan ay marami na mga tao na nakapalibot doon at may ilan pa nga na nagbubulong-bulungan tungkol nga sa pagkamatay ni Mang Pitong. At dahil kilala sila ng mga tao bilang seminarista ng simbahan, kaya binigyan mismo sila ng mga tao ng daan para makasingit sa kaguluhan na yon. Nang makapunta na nga sila sa may pinakagitna at nang makita na rin mismo ni Carlo ang nakahandusay roon na katawan ni Mang Pitong kung saan ay nawawala ang dalawang mga mata nito. Mabilis na napaiwas ng tingin si Carlo at saka mariinan napapikit. Bakit ganun? Bakit nawawala yung mga mata niya? Natatanda mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Nangungulekta nga kasi ng mga mata ang Sigbin kapag natititigan sila ng mga tao. Kaya sigurado talaga ako na isang Sigbin ang pumatay kay Mang Pitong. Pero ang hirap kasing paniwalaan yung sinasabi mo David eh. Ano bang mahirap paniwalaan sa sinasabi ko? Ayan na nga yung prueba oh. Nakakatakot kasi dalawa na nga yung sinasabi na namatay dahil sa pag-atake ng Sigbin. Una, yung kagawad. Tapos ngayon naman, si Mang Pitong. Ibig sabihin, may paggala-gala na ngayon na Sigbin. Ang nakakatakot pa, baka nandito siya sa loob ng simbahan natin at nakikihalubilo sa mga tao. Sa atin! Hindi ba takot ang mga nilalang na yun sa Diyos? Sa holy water? Ang alam ko, hindi. Sa mga sibat, apoy, o di kaya naman ay sa buntot pagi lang sila natatakot. Yun lang din kasi yung nakakapatay sa kanila eh. Eh yung mga asin at bawang? Pangontra lang yun. Hindi talaga yun ang tunay na makakapatay sa kanila. Matapos ang magulong umaga na yon na bumulabog sa katahimikan ng buong simbahan, tinipon-tipon ni Father Remy ang mga kawani ng parokya. Nasa loob sila ng simbahan ng tanghaling yon. Magkatabing nakaupo si Carlo at David. Pero si Carlo ay medyo aligaga at palingon-lingon sa paligid kung saan ay napansin agad yun ng kaibigan. Uy, ano ba yun? Bakit ba ang likot-likot mo? Sino ba yung hinahanap mo? Si Jasmine eh. Hindi ko pa siya nakikita simula kanina. Alam niya na kaya yung nangyari kay Mang Pitong? Ano? Hindi ko pa rin nga siya nakikita simula kanina. Halos lahat eh, hindi pa nakakapag-almusal kasi nga doon sa nangyaring kaguluhan dahil sa pagkamatay ni Mang Pitong. Nasaan kaya siya? Teka, hanapin ko kaya muna. Magsisimula na eh. Ayan na si Padre Remy oh. Hindi na nga nakatayo at nakaalis pa si Carlo sa kanyang pwesto. Dahil dumating na nga ang pari at agad na itong nagsalita para simula ng pagtitipon. Dahil sa bigla ang pagkamatay ni Mang Pitong at dahil hindi pa matukoy kung anong sanhi o kung anong klaseng hayop ang umatake sa kanya, inaabisuhan ko ang lahat na mag-iingat. Hindi rin naniniwala si Father Remy na Sigbin talaga yung gumawa nung kay Mang Pitong no? Naniniwala siya na simpleng tao lang ang gumawa nun o di kaya naman ay hayop. Eh kasi nga, hindi naman kasi makatotohanan yun. Hindi ba? At sinabi niya na hindi nga sinusuporta ng simbahan yung ganong paniniwala. Baka nga katang-isip lang yun eh. Hindi nga kasi katang-isip lang yun. Totoo nga yun. Bukas na bukas, uuwi ako sa bahay at hahanapin ko yung buntot pagi na pag-aari ni Lolo at Lola dati. Bahala ka. Sa ngayon ay hindi muna pwedeng lumabas sa kanilang mga silid ang lahat pagsapit ng 8:00 ng gabi.
Inaanyayaan ko rin ang lahat na magsagawa tayo ng pagdo-double check ng mga lock ng pinto ng buong simbahan at ng kumbento. At gagawin natin yon ng sama-sama o by partner. Hindi pwede mag-isa lang. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ng pari kaya pagkatapos noon ay natapos na rin ang meeting. Kaya naman agad na tumayo na si Carlo para hanapin si Jasmine. Naabutan niya si Jasmine sa may malapit sa lumang balon. Nakatanaw ito mula sa malayo kaya dahan-dahan siyang lumapit doon. Jasmine, Ikaw pala yan, Carlo. hindi ka nagpunta sa pagpupulong kanina ni Father Remy? Nabalita mo na ba yung nangyari kay Ma'am Pitong? Oo, nabalitaan ko kanina pero tama lang naman ang nangyaring yun sa kanya, hindi ba? Sa tingin ko karma niya yung kaya namatay siya na maaga. Hindi agad nakapagsalita si Carlo dahil hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang yon mula sa dalaga. Pero makalipas ang ilang segundo ay nagsalita na rin siya. May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Ano sa tingin mo, Carlo? Hindi ko alam. Pero sa palagay ko naman hindi mo yun kayang gawin sa kanya. Masyadong brutal yung sinapit ni Ma'am Pitong Yung dalawa nga niyang mata nawawala rin. Sinubukan pang hanapin ng mga taong kumuha ng katawan niya kanina para dalhin sa morgue pero wala nang nakita pa Pero sumasang-ayon ka ba sa akin na tama lang naman na nangyari yun sa matandang yun? Tama lang na namatay siya? Ha? Oo naman. Ngayon na patay na siya, hindi ka na may ilang pa sa presensya niya rito sa simbahan. Tama ka rin, karma niya na ngayon. Muli na namang nabigla si Carlo na mabilis na lumapit sa kanya si Jasmine at niyakap na naman siya na mahigpit. Nang mga sandaling yon ay hindi na rin nagdalawang isip pa si Carlo at ipinatong niya nga ang magkabila niyang kamay sa bewang ni Jasmine para yakapin din ito. Salamat at naniniwala ka sa akin, Carlo. Ikaw lang talagang naniniwala sa akin Alam ko naman kasi na hindi mo magagawa yun Ikaw lang ang kakampi ko, Carlo. Kinabukasan ay maagang napansin ni Carlo na nagbibihis ng pang-alis ng damit si David. Oh, saan ka pupunta? Uwi muna ako sa amin. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kukunin ko yung buntot pagi sa bahay para meron akong panlaban sa sigbin na kumakalat? Hindi pa naman napapatunayan yun Kahit yung tao sa morgue, wala naman silang sinabi na sigbin ang dahilan ng pagkamatay ni Ma'am Pitong. Basta. Kung anong pinaniniwalaan ko, yun ang paniniwalaan ko. Okay, bahala ka. Nagpaalam ka na ba kay Father? Hindi ba sinabi niya na wala mo nang lalabas ng simbahan? Tuwing gabi lang naman yung sinabi niya Kaya nga inagaan ko ngayon para hindi ako abutin ng gabi pabalik mamayang hapon. Mamaya rin kasi magsisimula na yung burol ni Ma'am Pitong. Pupunta ka ba? Hindi Ha? Bakit naman hindi ka pupunta? Hindi naman kasi pupunta si Jasmine. Hindi rin pupunta si Ate Jasmine? Bakit daw? Tama lang naman daw kasi yun sa ginawa ni Ma'am Pitong sa kanya. Tama lang na hindi siya makiramay. Bakit? Ano bang ginawa ni Ma'am Pitong sa kanya? Otomatikong natigilan si Carlo lalo na't hindi naman niya intensyon na banggitin kay David ang tungkol sa bagay na yon. Napaiwas tuloy siya ng tingin sa kaibigan at naghagilap ng kanyang palusot pero napansin yun kagad ni David. Narinig ko na yung sinabi mo kaya wag mo nang subukan pa na magsinungaling sa akin. Ano ba kasi yun nangyari? Dahil doon kaya napilitan na nga si Carlo na ikwento ang kanyang nalalaman. Sa buong pagsasalaysay niya ay taimtim naman na nakikinig si David. Hanggang sa hindi nagtagal ay natapos na rin ang pagkukwento ni Carlo. Bale, yun na nga nangyari. Hindi kaya si Ate Jasmine yung pumatay kay Ma'am Pitong? Ha? Ano? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Siya na nga yung biktima tapos siya pa yung pagbibintangan mo na pumatay kay Ma'am Pitong? Yun na nga biktima siya. Paano kung gumanti si Ate Jasmine kaya napatay niya si Ma'am Pitong? At yung paraan niya ng pagpatay, para siyang isang sigbin. Nababaliw ka na. Nilamo ka na ng sistema ng sigbin na yan.
Tapos yung isang inosenteng babae, pagbibintangan mo ng ganyan? Ewan ko sa'yo, David. Sige, ayaw mo akong paniwalaan, bahala ka rin. Pero mapapatunayan mo na isa siyang sigbin kapag may nakita ka sa mga gamit niya na mga mata ng tao. Dahil gaya nga ng sinabi ko, nangungulekta siya nun. Hindi na hinintay pa ng kaibigan niya ang sasabihin niya dahil agad na itong lumabas ng silid nila at umalis. Napailing-iling na lang si Carlo at hindi pa rin naniniwala kay David. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ay saktong kumakain na siya ng hapunan noon. Tahimik lang na kumakain ang tatlo hanggang sa maya-maya pa ay nagsalita ang pari. Hindi pa ba bumabalik si David, Carlo? Hindi pa ho, Father eh. Baka ginabi na siya masyado kaya naman ipinagpabukasan niya ang pag-uwi. Siguro nga ho, Father. O siya, kung ganun sasamahan mo ba ako papunta sa bahay ni Ma'am Pitong? Makikiramay tayo sa pamilya niya. Sasama rin daw kasi sina Sister Linda mamaya. Baka ho, bukas na ako makiramay, Father. Nag-usap po kasi kami ni David na sabay ho sana kami pupunta eh. Kapag sumama po ako ngayon, baka wala na siya makasama. Nagsinungaling na lang si Carlo sa pari dahil ayaw niya talaga na sumama. Hindi niya rin tuloy maiwasan na palihim na mapatingin kay Jasmine na nakayuko pa rin habang tahimik na kumakain. Nangako kasi siya dito na hindi siya makikiramay dahil nga sa ginawa ni Ma'am Pitong kay Jasmine. O siya, kung ganun hindi na kita pipilitin. Pag-alis namin ni na Sister Linda, siguraduhin mo na isasarado mo yung trangkahan ha. I-double check mo yung mga pinto bago ka matulog. Huwag mo na kaming hihintayin pa dahil baka gabi na kami masyado. Siyempre, dito namatay sa simbahan si Ma'am Pitong kaya kailangan namin na makiramay talaga sa pamilya niya. Sige ho, Father. Naintindihan ko po. Jasmine, ikaw ba? Hindi ka sasama? Masakit po ang puson ko, Father. Baka sa ibang araw na lang ho. Ay, ganun ba? Sige. Ikaw na rin ang bahala dito ha. Mas nakakatanda ka kay Carlo. Sige ho, Father. Agad na dumiretso si Carlo sa silid niya. Imbis na malungkot siya dahil wala si David ay mukhang mas enjoy pa siya dahil solo niya na lang ang buong kwarto at magagawa niya pa ang gusto niyang gawin. Malaya niyang inilabas ang ninakaw niyang panloob mula kay Jasmine at naghanda na siya para sumilip sa butas. Pagkasilip niya, otomatikong napakunot ang noo ni Carlo nang makita niya na wala roon ang babae. Ha? Nasaan si Jasmine? Ang alam ko nandito na siya sa kwarto niya. Bakit wala siya? Kahit nagtataka, ay muli siyang sumilip. Pagsilip niya ay agad niyang natanggal ang mata sa butas dahil nakita niya na may mata rin doon na nakasilip. Muntika nang mapasigaw si Carlo dahil sa sobrang gulat. Pero buti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili. Otomatikong bumilis ang tibok ng puso ni Carlo at bumigat din ang bawat paghinga niya. Si Jasmine yung sumilip na yun. Ibig sabihin alam na niya yung tungkol dun sa butas. Nakita niya ako. Naku! Habang mabilis pa rin ang pagtibok ng puso niya, ay mas lalong dumoble yon nang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang kanyang narinig. Pakiramdam ni Carlo ay parang lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Alam niya na si Jasmine yon, pero kahit ganoon ay pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili para makapagsalita. Bukas yan! Pasok! Agad na umayos si Carlo sa pagkakaupo niya sa kanyang kama. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang bumukas yung pintuan. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala dahil si Jasmine nga yon. May kailangan ka ba, Jasmine? Pasok ka. Hindi nagsalita si Jasmine. Pumasok lang ito ng tuluyan sa silid ni Carlo. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya nang makita niya na sinarado rin ng dalaga ang pintuan. Kusang napalunok ng laway si Carlo. Maya-maya pa ay natanong rin niya ang hawak na garapon ni Jasmine. Yun yung garapon na nakita niya sa bag nito nung nagnakaw siya ng panty nito.
Ngunit agad ding natanggal ang tingin niya doon nang magsalita na ang dalaga. Hindi ko alam na pinagmamasdan mo pala ako sa butas na yon. Ha? Nagkakamali ka, Jasmine. Nagkakamali lang din ba ako na nakita kong panloob ko na hawak-hawak mo? Nanlaki na naman ang mata ni Carlo dahil nawala sa isip niya na hawak-hawak nga niya ang panloob na ninako niya kay Jasmine. Agad niya yung tinago sa kanyang likod at saka mabilis na tumayo. Magpapaliwanag ako, Jasmine. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Carlo. Sapat na yung mga nakita ko. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Jasmine, kasi Tumahimik ka! Gulat na gulat si Carlo sa biglang paglakas ng boses ni Jasmine. Yung kasi ang unang pagkakataon na narinig niya itong sumigaw, na parabang nababaliw ito na hindi niya maipaliwanag. Gumagalaw-galaw pa ang leeg nito sa nakakatakot na paraan. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayong pinagnanasaan lang ako. Hindi ba? At tinanong mo ako kung bakit namatay ang dati kong kasintahan. Dahil ang totoo, pinatay ko siya. ano? Tama ang narinig mo. Pinatay ko siya. Matapos ko siyang piliin kesa sa angkan ko, kinuha niya lang yung kung ano ang gusto niya sa akin. Pagkatapos niya akong pagsawaan, iniwan niya lang din ako. Walang nakalam ng ginawa niya sa akin dahil inilihim niya ang relasyon naming dalawa. Paano ba naman kasi ayaw niyang masira ang imahe niya sa bayang ito? Isa kasi siyang mabait na kagawad sa lugar na ito. Pero ang totoo, halimaw siya. Mas halimaw pa siya sa akin. Ano? Yung kagawad na namatay? Siya yung kasintahan mo? Nakulat ka, no? Doon din nga kita unang nakita eh. Akala ko, iba ka dahil alagad ka ng Diyos. Pero pareho ka lang din pala sa matandang lalaki na yon. Ibig sabihin, ikaw talaga yung pumatay kay Mang Pitong? Tama. At ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Agad na napatras si Carlo dahil sa narinig niya mula kay Jasmine. Umakyat ang lahat ng takot sa buo niyang katawan nang marinig niya na papatayin siya nito. Pakiramdam niya ay maiiyak na siya anumang oras. Pakiusap, Jasmine. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Huli na, nagugutom na rin naman ako eh. Tamang-tama ang pagkakataon nito dahil tayo lang dalawang nandito. Nagugutom? Anong ibig mo sabihin? Hindi nagsalita si Jasmine sa tanong ni Carlo. Ngunit kitang-kita ng binata ang pagbukas ni Jasmine sa bitbit nitong garapon. Dumukot ito sa loob noon hanggang sa may inilabas ito na parang bilog. Nang titigan ni Carlo kung ano yon, ay biglang bumaliktad ang kanyang sikmura nang mapagtanto niya na mata yon ng isang tao. Ha? Mata? Mata ng tao? Ngumiti sa kanya si Jasmine at walang pagdadalawang isip na inilagay nito ang mata na hawak sa bibig at nginuya yon. Doon na tuluyang napasoka si Carlo. Pero bago pa man niya mailabas ang lahat ng kinain niya, ay otomatiko siyang naistatwa nang makita niya ang pagbabagong anyo ng dalaga. Unti-unting napuno ng makapal na balahibo ang katawan ng babae at unti-unting kumulubot ang balat nito. Naging malaking hayop ito na kahawig ng kambing na sobrang ikinagulat ni Carlo. Muli siyang napatras sa sobrang takot. Sigbin! Isa ka, Sigbin! Isang malakas na alulong na parang mabangis na hayop ang ginawa ng Sigbin. Lalong nagtayuan ang balahibo ni Carlo sa sobrang takot, lalo na at kitang-kita niya ang matatalas at mahabang pangil ng halimaw. Naglalaway rin ito ng malapot. Tulong! Tulong! Sa sobrang pagkapanik ni Carlo ay inabot niya ang mga unan na mahahawakan ng kamay niya at saka niya ibinato yon sa direksyon ng Sigbin. Sa bawat pagbato niya ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid ang mababangis na ungol nito. Ngunit sa kabila noon ay hindi pa rin umaatras ang halimaw. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Pakiusap! Tulong! Tulungan niyo ako! May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo ako! May Sigbin dito!
Nang humahakbang na papalapit sa kanya ang sigbin, ay mas lalo ngang nagpanik si Carlo. Pakiramdam niya ay naluluha na rin siya ng mga sandaling yon. Agad siyang tumungo palapit sa may study table niya at agad na inabot ang lampshade roon na agad niyang ibinato sa direksyon ng sigbin. Natamaan ng sigbin sa ulo nito kaya napabaling ito sa gilid. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Carlo para makatakbo sa gawin ng nakasaradong pintuan. Tumakbo na nga siya na mabilis. Ngunit nang aabutin niya na sana ang doorknob noon ay bigla namang may humila sa kanyang paa na naging dahilan kung bakit siya napadapa sa sahig. Tulong! Tulungan niya ako! Pinipilit ni Carlo na sipain ng sigbin para matanggal ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanyang paa. Pero kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi nito binibitawan ng paa niya. Doon na tuluyang napaiyak si Carlo. Ramdam na rin niya ang pagbao ng matatalas na kuko ng sigbin sa kanyang binti. Tulungan niyo ako makiusap! Tulungan niyo ako! Tulong! Nang makita ni Carlo na lumalaki na ang pagkakabuka ng bunganga ng sigbin, ay kusa na lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay inihahanda na niya ang kanyang sarili sa mga kagat ng aswang. Pero bago pa man mangyari yon, ay narinig niyang bumukas na yung pintuan at ang sunod niyang narinig ay ang boses ng kaibigan niyang si David. Carlo! David, tulungan mo ako! Sa isang iglap ay may nilabas na mahabang bagay si David na kulay itim at agad niya itong inihampas sa gawin ng sigbin. Doon palang binitawan ng halimaw ang binti ni Carlo at saka ito umalulong na parang nasaktan ng husto. Nang mga sandaling yon ay nakakuha na nga ng pagkakataon si Carlo na makatayo mula sa kanyang pagkakadapa. Kahit nahihirapan dahil masakit ang kanyang paa ay tiniis niya lang yon. Agad siyang dumiretso sa likod ni David. Si Jasmine ang sigbin, David! Si Jasmine yan! Tama ka! Tama ka! Hindi ako naniwala kaagad sa'yo. Pasensya ka na! Buti na lang pala, pinilit ko na makabalik dito sa seminaryo. Kahit na nakailang beses na bumalahaw yung sinasakyan ko. Susugod na sanang muli ang sigbin pero agad na nakaalerto si David. Kaya hinampas niya itong muli ng buntot pagi kaya nasaktan na naman ito at hindi na naman makagalaw dahil sa sakit. Kunin mo yung maliit na gasera sa bag ko, Carlo. Kailangan natin sunugin ang sigbin na ito. Kung hindi, makakatakas pa siya at makakapaminsala pa siya ng ibang tao. Oo, sige. Agad na sumunod si Carlo at nilabas nga nito ang gasera. Lalong nagwala ang sigbin pero hindi ito makapalag dahil sa bawat pagkilos nito ay hinahampas siya ni David sa katawan gamit ang buntot pagi. Nang makakuha ng tiyempo ang sigbin dahil bagyang natuon ang atensyon ni David kay Carlo na nahihirapang hanapin ang gasera, biglang sinunggaban ng sigbin si David. Malakas ang pagkakasunggab ng sigbin. Nagawa nitong kagatin sa braso si David dahilan para mabitiwan ang buntot pagi. Maya-maya ay nanginig na si Carlo dahil sa takot nang makita ang galit na mata ng sigbin habang nakatitig sa kanya. Wag mo ako sasaktan! Maawa ka! Matakot ka kay Lord! Nandito ka sa school niya, no? Lalong nagalit ang sigbin sa mga sinabi niya, kaya walang pag-aalinlangan na sinugod siya nito. Nabitiwan ni Carlo ang gasera na nahawakan na sana. Tumakbo siya ng paikot sa silid para iwasan ang sigbin. Pero mabilis naman siya nitong nahahabol at kapag nalalapitan ay binubunggo siya dahilan para tumama siya sa dingding. Kaagad namang tumayo si David at muling iniamba ang kanyang latigo pero nanlilisik na ang mga mata ng sigbin sa kanya. Muli siya nitong dinamba pero naiwasan naman ng binata. Inakala niyang hindi na muling susugod ng sigbin pero nagkamali siya. Dahil paulit-ulit siya nitong binubunggo hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Binalingan naman ng sigbin si Carlo. Dali-daling tinakbo ni Carlo ang gasera pero sinalubong siya ng sigbin.
Kinagat siya pero damit niya ang nakagat. Hinatak yun ng maigpit ng sigbin hanggang sa tuluyang nawarak. Pagkatapos ay pinagsisisipa siya ng sigbin hanggang sa tumilapon sa tabi ng gasera. Nang makita ito ni Carlo ay agad niyang dinampot ang ilaw. Iagis mo na, Carlo! Bilisan mo! Bago pa siya makasugod ulit! Mas susunog ang seminaryo! Bahala na! Basta iagis mo na yung gasera ng may apoy! Bilisan mo! Pekit mata na inihagis na ni Carlo ang gasera. Umalingaw-ngaw na naman ang malakas na alulong ng sigbin. Dahil sa mahaba at makapal na balahibo nito sa katawan, kaya mabilis na gumapang ang apoy. Nakakatakot ang sigaw ng sigbin habang nasusunog ito ng buhay. Nang tumakbo ang sigbin at tila susugurin sila ay agad na naiwas-iwas ng dalawa. Lumabas ang sigbin sa silid na yon. Pataka siya, David! Hindi na siya makakaligtas pa sa apoy na nasa katawan niya. Pero sundan pa natin siya! Dali! Tumatakbo ang sigbin habang umaalulong ito ng malakas. Sinundan nila ito hanggang sa makalabas. Sa likurang bahagi ng bakuran ng seminaryo ay may madamong lugar na pagubat na ang dulo. Doon nagpunta ang sigbin. Sinundan pa rin nila ito. Maya-maya pa ay pabagal na ng pabagal ang pagtakbo nito na parang nangihina na dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi nagtagal ay bumagsak na ang sigbin sa damuhan habang naglilika pa rin ito ng nakakatakot na mga ungol. Namatay na rin ang apoy pero hindi na bumalik pa ang lakas ng aswang na sigbin. Maya-maya ay unti-unti itong bumalik sa pagiging tao. Naghihingalo na si Jasmine at nagawa pa nitong tingnan ng dalawa. Pero mas naitong nito ang paningin kay Carlo. Kitang-kita ni Carlo ang magkahalong galit at pagmamakaawa ni Jasmine sa kanya. Doon na nakaramdam ng konsensya si Carlo. Napayuko siya at maya-maya ay naglakad palapit kay Jasmine. Pero pinigilan siya ni David. Wag pre, delikado. Alam kong naging close kayo kahit papaano pero aswang pa rin siya. Nagalit siya sa akin eh. May dahilan siya kung bakit siya pumapatay. Hindi naman siya ang naging masama, kundi ang mga taong umabuso sa kanya. Kakausapin ko lang siya, pre. Hindi na siya pinigilan ni David na lapitan ng babae. Jasmine, patawarin mo ako ha. Napakasama ko. Hindi kita masisisi kung bakit ka nagkaganyan. Pareho lang tayong may mali. Pati ang mga biktima mo, may mali rin sila. Patawarin na natin ang isa't isa. Gusto ko lang mabuhay. Pero masasama ang mga lalaki. Mapang-abuso. Pero hindi ako nagsisisi na nagawa kong pumatay. Dapat lang yun sa kanila. Masaya akong napatay ko sila at naging biktima. Pero nalulungkot ako dahil hindi kita naisama sa kanila. Pero mamamatay akong mapayapa habang ikaw dadalin mo ito sa iyong konsensya. Habang nabubuhay ka, palagi mo akong maalala. Kahit itapon mo ang bagay na ninakaw mo sa akin, maalala mo ko. Tuwing makakakita ka ng ganoong bagay na pag-aari ng iba, sapat na sa akin ang makita kang magdurusa. Pagkasabi noon ay unti-unti nang nawala ng buhay ang babae. Napalunok na lang ng laway si Carlo dahil sa mga sinabi ni Jasmine sa kanya. Natahimik siya at hindi nakasagot sa mga tanong ni David. Paano natin may papaliwanag to kay Father Remy? Maniniwala siya sa atin kapag nakita niya yung sunog na katawan ng sigbin na ito. Nang dumating na nga ang mga taong simbahan, dahil sa sumbong ng isang seminarista matapos silang makita na tumatakbo papunta sa likuran ng seminaryo, kaliwat kanan ng tanong na ipinukol sa kanilang dalawa. Pero hindi na sila makasagot. Hindi naman din nila masabi na si Jasmine ay isang sigbin dahil nasaan yung tao ito nang mamatay. Pinagbintangan pa sila na pinatay ang babae. Nataranta na nga ang dalawa dahil isa itong mabigat na paratang sa kanila. Maya-maya ay dumating na rin ang ilang kaparian.
Sakto sa pagdating nila ang unti-unting pagkaagnas ng bangkay ni Jasmine na hindi nila maipaliwanag kung bakit ganun ito kabilis mangyari. Nagpapalit-palit din ng anyo ang babae mula sa pagiging tao ay nagiging sigbi nito. Paulit-ulit hanggang sa tuluyang naagnas ang katawan at kalansay na lang ang natira. Doon sila naniwala na totoong may sigbin. Nakaligtas na rin sina David at Carlo mula sa mapanghusgang mga kasama. Iniutos ng mga pari na ilibing ang kalansay sa mismong lugar na iyon. Pero minisahan muna nila ito. Pagkatapos kinausap nila ang lahat ng nakakaalam sa nangyari. Sinabihan silang isikreto ang mga nangyari. Ang naganap sa lugar na iyon ay mananatili lang sa loob ng seminaryo. Isa itong lihim na kanilang sinumpaan. Mahirap nang hindi paniwalaan ang katotohanan na totoo ang sigbin dahil sa patunay na mga natirang labi nito. Buhay na buhay rin ang patunay ng mga nakasaksi at gumapi sa halimaw na si Carlo at David. Simula na mangyari yon ay mas lalong tumibay na ang samahan na magkaibigan. Nagbago na rin si Carlo at siniguro niya na hindi siya kailanman magdanasa sa mga babae at maglilingkod na lang sa simbahan. Naging mabubuting mamamayan ang dalawa at naglingkod ng buong puso sa Diyos sa magkaibang paraan. Si David kasi ay nagpatuloy sa pagpapari habang si Carlo naman ay namuhay na simpleng mamamayan. May sarili na siyang pamilya at may 2 anak. Tuwing araw ng mga patay, binibisita nila ang pinaglibigan kay Jasmine para magtulos ng kandila roon. Inaalayan na rin nila ito ng dasal para sa kanyang ikatatahimik. Ilang taon na ang lumipas nang mangyari yung Carlo. Hanggang ngayon dinadalo mo pa rin siya. Oo, Father. Saka hindi lang yun. Palagi ko pa rin ikinukumpisal ang mga nangyari. Pero sa iisang pari ko lang yun ikinukumpisal. Oo nga. Kaya nga nagsasawa na rin ako makinig sa mga kumpisal mo eh. Hanggang ngayon ba hindi mo pa napapatawad ang sarili mo? Ayos na ako, Father. Sadyang hindi na maalis sa isip ko si Jasmine. Isa siya sa mga bahagi ng buhay ko na nagbigay ng matinding kulay eh. Saka tama nga siya. Hindi ko nga siya makakalimutan. Parang nakasumpa ako dahil sa mga salita niyang yon. Kapag nakikita ko yung underwear ng misis ko, naalala ko siya eh. Pero alam mo kung ano ang masaya doon? Ano? Binago niya ako. Kaya palagi akong pumupunta, hindi lang para dalawin siya at alalahanin. Kung hindi, para magpasalamat ng paulit-ulit. Dahil sa kanya, tumino ako. Ang pagpapatawad sa sarili ang siyang magpapalaya sa iyo, Carlo. Tama na ang tungkol sa akin, Father David. Ikaw naman ang kukumustahin ko. Hindi naman nagbabago ang buhay ko eh. Pari pa rin naman ako. Sa bagay. Ay, oo nga pala. Marami akong dala para sa'yo. Medyo matatagalan bago tayo magkita ulit eh. Kasi nalipat na ako ng trabaho. Parting Bisaya na ako. Oh, talaga? Gaano katagal? Mga 1 taon siguro. Sige. Mag-iingat ka palagi. Salamat, Father David. Sinamahan siya ni Father David sa sasakyan para kunin ang mga pasalubong niya sa kanyang matalik na kaibigan. Nagtagal pa nga ng minuto si Carlo para makabanding ang kaibigan bago siya umuwi. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.